wala rito sa bansa si VP Sara. Wala. Nakita niyo naman kayo nasa The Hague po siya. Siya yung naka-assign ngayon sa rotation ng family nila, no? So, Ang hindi cute siya, yung jacket niya, may... hindi pa siya nagbibigay ng Parang pa siyang bear, no? Oo, may bear. wala pang may bear. reaksyon. May bear ears. Wala pa siyang reaksyon dyan sa mga bagong i-final laban sa kanya. Pero pinaka-latest yung video from Alvin and Tourism. At yan nga, syempre, ang kanyang mga sinabi, tungkol doon sa kanyang binisita na kanyang ama. So, mabuti pakinggan na rin natin, para po madidig naman ng kanyang mga followers ang mensahe ng dating Pangulo at ni VP Sara. Karamihan ng pinag-usapan namin mga family matters. So kanina tinanong ko siya at sinabi niya na ang message niya raw ay mabuhay ang Pilipino. Short Mabuhay ang Pilipino. and sweet. Oo. Doon kaya siguro ano niya. Nakukyutan nga. Cute. Parang ang sarap nga parang- di ba? Masarap siyang pantulog, di ba? Yung parang comfy-comfy na jacket. Oo, in fairness, ang cute. Isara mo na, Chiki, itong usapin ko sa mga Duterte. Meron daw, mga pahayag itong si Congressman Pulong. Oo, meron. Ito babasahin po natin, lalo na para sa mga makikinig sa atin mamaya sa radyo, mga kapatid. Ang sinabi po ni Kong Pulong Duterte, enough of the deception. While the public is being drowned in a half-baked impeachment case, the real scandals, the ones involving power, money, and blood ties, are being deliberately kept out of reach. Why are Tambaloslos and Bangag Jr. permanently untouchable? Why does every investigation suddenly lose its spine the moment their names enter the room? Mahaba yan eh. Oh. Oo. Ayan pa. The Senate Blue Ribbon hearings exposed the game. Two witnesses testified that Curly Discaya admitted he was the contractor of the Forbes Park mansion and that the speaker was the owner. The moment Discaya denied it, the Senate retreated. No cross-checking, no subpoenas, no call to the officers of the company officially listed as the owner, despite having the authority to do so. At the same time, flood control corruption involving congressional allies with Tambaloslos and Bangag Jr. repeatedly linked is treated like a forbidden topic, even as billions of pesos disappear and communities remain flooded. Ayan. Oh. Kay Congressman Pulong.